Welcome to Donmar TV News Channel. Tinukoy po ng Department of Justice ang mas marami pang batas na susuporta sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na arestuhin ang mga kapitan ng mga barangay na mabibigong pigilin ang mga super spreader events tulad ng picnic o kaya naman ay ng piyesta. Makikita ito sa guidelines na tinatrabaho ng DOJ at ng DILG na kanilang nasimulan kasunod po ng isa pang utos ng Pangulo na arestuhin ang mga tao na mahuhuli na hindi nagsusuot ng face mask. Sinabi po ni Justice Secretary Menardo Guevara na pumirma siya sa Joint Memorandum Circular na ipapasa rin sa DILG at Philippine National Police para malagdaan ni na Secretary Eduardo Año at PNP Chief Guillermo Eleazar. Ipinunto ni Justice Undersecretary Adrian Sugay na sa pangkalahatan ay sasaklawin ho ng guidelines ang mga super spreader events sa mga barangay. Ayon sa opisyal, mababasa ho sa panuntunan na dapat ay maging accountable ang DILG sa mga lokal na opisyal ng gobyerno dahil sa paglabag sa Local Government Code, Revised Penal Code, RA number 11469 dahil po sa kabiguan na i-enforce ang mga guidelines, batas at mga ordinansa. Asahang sa Lunes na, May 31, inaanunsyo ng Malacanang ang bagong quarantine restrictions para sa bansa para sa buwan ng Hunyo. Sa panayam ng Brigada News FM kay Cabinet Secretary at Interagency Task Force Co-Chairman Carlo Alexis Nograles, pinumpirma nitong mayroon ng binabalangkas na rekomendasyon ang IETF sa ginanap na pulong doong Huwebes. Ayon sa opisyal, hinihintay na lamang nila kung mayroong mga apila ang mga gobernador at local chief executive sa kanilang inilatag na bagong quarantine restrictions. Pagkatapos nito, agad namang umunong isusumite kay Pangulong Rodrigo Duterte ang nabuong rekomendasyon para sa approval at sa Lunes, inaasahang i-anunsyo na ito ng Malacanang. Mga bagong guidelines para sa pag-aresto sa mga hindi sumusunod sa health protocols may papatupad na sa susunod na linggo ayon sa DILG. Ihayag ni Interior Undersecretary Jonathan Malaya na posibleng sa Lunes matatapos na ng DILG ang pag-review sa guidelines sa pag-aresto sa mga hindi sumusunod sa health protocols. Ayon kay Malaya, bagamat nalagdaan na ito ng Department of Justice, kailangan pa itong mapirmahan ni Secretary Eduardo Año at PNP Chief Guillermo Eleazar. Hindi naman idinetali ni Malaya ang nilalaman ng bagong guidelines, subalit tiniyak nitong hindi ito sasalungat sa mga ordinansa ng mga LGUs laban sa mga residenteng hindi sumusunod sa health and safety protocols. Dagdag pa ni Malaya na kinodify lamang ng guidelines ang lahat ng mga umiiral na batas sa pag-aresto sa mga sumusuway sa COVID-19 restrictions. Nilinaw din ng opisyal na nakadepende sa ordinansa ng LGU kung ano ang parusang ipapataw sa mga lumalabag katulad ng hindi nagsusuot o hindi tamang pagsusuot ng face mask. Nagpasabi naman si PDP Laban President at Senador Manny Pacquiao sa mga kapartido na huwag dumalo sa pagtitipon na ipinatawag ng Party Vice Chairman at Energy Secretary Alfonso Cusi. Inimbitahan daw kasi ni Cusi ang mga miyembro ng partido sa isang anyay National Assembly sa darating na Lunes, May 31. Sa isang memorandum, sinabi ni Pacquiao na hindi raw aprobado ng National Council officials ang pagtitipon at labag ito sa konstitusyon ng kanilang partido. Tumangging magsalita si Cusi, kaugnay niyan. Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Sandali lang, sino nagsabi sa yung tumanggi si Cusi? Yan ang hirap sa inyo, hindi kayo nagbabasa eh. Anak naman ng tutsa to mga ito. Ito, sandali lang. Kayo talaga. Kakainis kayo. Wait lang. Ito kasi ano, GMA. Excuse me po. Ganito po kasi nangyari dyan, okay? Para lang sa kaalaman natin, ha? Okay, papakita ko lang. Hindi ko kasi sila nagbabasa. May nag-send sa akin ito. Hindi ko na lang sasabihin kung sino, pero sinend sa akin. Bakit hindi binabalita ng ibang ano? Bakit? Anong meron? Sabi sa akin. Ba't di na nababalita ito ng news? Kinuha yung panig nung ano. Kasi ang sinasabi ni Pacquiao, naglabas si Pacquiao at saka itong alam niyo si Ron Musayak. Kasi yan si Ron Musayak na yan yung spokesperson na ngayon, ano mo na, medyo pumapapil-papil na hindi mo alam kung ano nung kapapilan niya dyan. Para baga may pangarap. Kapag nanalo si Pacquiao, meron siyang pwesto, di ba? Baka lang naman niya pangarap.
Ito, sumagot to si Cusi dyan. Ito po ang sagot ni Cusi. Statement of PDP Vice Chairman Alfonso G. Cusi. The agenda of PDP Laban National Council Assembly, as clearly stated in our letter to our party mates, is to assess where the party is in terms of providing support to our party chairman and President Rodrigo Roa Duterte. We are aware that our terms of office are ending. We would like to examine that we have accomplished and what needs to be done. Sa madaling salita, basahin nyo na lang. Ayoko nang basahin niyang haba-haba. Alam naman English, madudugo ang ilong ko dyan. Ito ha. Ang nangyayari kasi ngayon, partido ni Pangulong Duterte ang PDP. Okay? Ngunit, parang nalilihis ang PDP. Tinatama ngayon ni Cusi. Sandali, bakit may iba-iba tayong statement na hindi maganda? Ngayon, nagpatawag siya ng pagpupulong at pinuna ito kaagad. Dapat daw, dumaan muna kay Pacquiao. Remember, si Pacquiao naman, bagong salta lang naman to sa PDP. Sa katunayan, palipat-lipat nga yung... Totoo, i-research nyo, i-google nyo. Si Pacquiao napakaraming party niyan. Dapat nga yan, party people yan eh. Puro party yan, palipat-lipat yan. Yun ang wala akong biro. Sa madaling salita, mas marami pang veterano na kaalyado si Cusi kesa kay Pacquiao. So ngayon, ang sinasabi ngayon ng kampo ni Cusi, Vice Chairman ng PDP, sandali, itama na, ipag-usapan na natin ano ba nangyayari sa partido ni Pangulong Duterte. Itong si Pacquiao at saka ito si Ron Monsayak, parang may sariling mundo. May sariling takbo. Parang gumagawa na sarili. At eto ha. Ito'y balita ko lang. Mag-antay na lang kayo sa mga susunod na darating na araw. May balita ako pero di ko lang sasabihin kung sino nagsabi sa akin. Alam mo naman ako chismoso ko eh. Sabi sa akin, talaga daw nagkikiskisa na dyan sa loob ng PDP. At pagka hindi daw umayos itong PDP, talagang magagalit na si Pangulong Duterte. At sa sobrang galit, may mangyayari. Meron na daw kasi talagang nagkataon lang, si Pacquiao ay sikat, si Pacquiao ay may pera, kaya maraming sumisip-sip sa kanya. Pero meron akong balibalita na talagang napipiko na ang ating basta. Medyo naiinis na. Ganun na lang. Tapos, akala nyo tapos na. Akala nyo tapos na. Merong mga malalaking Andali. Isipin ko muna. Kasasagap ko lang ito kanina. May mga malalaking partido na magsasama-sama na hindi kasama dito ang PDP na susuporta sa Team Duterte. Ayun na lang. Hanggang Team Duterte na lang. Alam niyo na kung Team Duterte. Okay? So, etong partido na ito, as in marami, except, wala siyang Liberal Party, partido ito ng malalaking grupo, Tatapakan nila itong PDP na ito. Mawawala sa eksena yung PDP. Dahil sa katigasan ng ulo nitong mga taga-PDP. At ang susuporta nila, siyempre. Hindi ko nalang sasabihin kung sino. Bakit ko pa sasabihin? Hindi sa akin ang galing pagka tinanong sa inyo. Pag nalaman nyo, hindi ko nalang sasabihin kung kaninong galing. Kung sino yung suporta nila, ha? Kaya mapapahiya talaga ang mga
mga medyo nalihis kay Pangulong Duterte. Katulad ng kanyang It's so exciting. Actually, it's so exciting. kanyang ninana. Binuon niyang hukbong Dito talaga lalabas na kung sino ang Duterte supporter. kaaway na politiko. Nagsama-sama. Yun o, nagsama-sama daw. Ito siya, ito si Mayor Hoy, hindi ko sinasabi kung sino ha. Wala kayong nalaman galing sa akin ha. Kumakaintay na kanyang ibibigay. Ay potanteng desisyon niya na tumakbo na. Siya kasi ang nauna na pwedeng pumalit at ipagpatuloy kung ano ang inumpisahan ng Kaya yari na. Yun lang mga palangga. Ay, ano palangga? isisigaw ko. Ansararan. Hoy, kumakanta lang ako. Wala kayong narinig sa akin. Kinakanta ko lang to. Ito rin ang sinisigaw ni Mocha Uson. Iba si Pangulong Duterte. Kaya kayong mga animal kayo, ha? Sinisigaw Umayos kayo. Akala nyo nakakaano na kayo? Sus! Nako, hindi alam mo sa totoo lang ha. Ang politika talaga mapanlin lang. Yun lang masasabi ko sa inyo. Takbo, sarap, Takbo! Oh! Oh! Yun na yun, alam nyo na. Kaya finish na. Alam na namin yan kasi sinabi na... Ay, grabe naman. Abangan nyo na lang, 12:05. 12:10 a.m. Monday. Sa akin, 12:30. Paunahin ko muna sila. Walang absent sa Lunes sa madaling araw ng... na kanyang ibibigay. Ay potanteng desisyon. Pero siyempre, ang sagot muna dyan, it's God's will. Na pwedeng pumalit at Ayun lang. patuloy kung ano ang inumpisahan ng So, at tuloy-tuloy na ito. kaya ang masasabi ko, Ang ganda talaga ng mga nasagap kong balita at saka yung mga tatakbong senador. Ay! para Perfect! Pak na pak! ni Mocha Uson. Yung mga wish ninyo, pak! Ganun talaga. So, pero ano, matagal pa yon. Relax lang doon. Saka na tayo mag-usap patungkol sa mga senador. Sara, takbo. Ito rin ang sinisigaw.